Eto po, dahil po sa kumakalat po ngayon kung sino-sino pong mamamayan, nagbi-video po, napakarami ko na po nakita, no? Ah, na nagbi-video po itong mga mamamayan dyan sa Ilocos o yung iba mga vlogger na dumadayo sa Ilocos ay nagpapakita po ng mga hindi natapos o yung mga palpak na pagawain dyan po sa Ilocos, no? Kung sino-sino lang po ang bibidyo tapos ipinopost po rito sa social media. Napakarami po kung tutuusin. Okay, samantala, ito pong ating butihing yung ating pong butihing DPWH Secretary, busy po sa kaiikot. Busy ikot po ng ikot sa iba't ibang parte ng bansa para magmonstra-monstra, magtototoro. Ang tanong po ni General De Leon sa iyo, no? Ito po, bakit takot kang pumunta sa Ilocos? Ayan, no? Sabi pa po ni General De Leon, basahin muna natin para sa inyong kaalaman. Huwag kang matakot sa multo. Umani ng atensyon sa social media ang serye ng mga pahayag ni retired Brigadier General Orlando De Leon matapos kumalat ang mga viral video ng mga ordinaryong mamamayan na umano'y nagdodokumento ng ghost project sa Ilocos Norte. Ayan. Sa kanyang mga post, dinirekta ni De Leon ang kanyang mensahe kay DPWH Sec Vince Dizon kasunod ng kuhang nagpapakita ng mga proyektong sinasabing may pondo ngunit tila wala o hindi pa rin maayos na naipatupad. May we remind, pinaalalahanan po namin, ayon po kay General De Leon, may we remind you that we have a province called Ilocos Norte. Kawawa naman si Vince Dizon. Pinapaalala namin, Vince, sabi ni General De Leon, na mayroon tayong probinsya na ang pangalan ay Ilocos Norte. Go there, sabi niya. Pumunta ka doon. Kiit ni De Leon na isa sa kanyang post. Kasabay ng hamon na personal na inspeksyonin ang mga lugar na binabatikos. Sa isang pahayag, binigyan din niya na visa free. Vince Dizon, visa free ang pagpunta sa Ilocos Norte. Huwag kang matakot sa multo. Ayan po, sa multo ba natatakot si Vince Dizon? Palagay. Paki-comment nyo lang po kung kanino po takot si Vince Dizon. Para mabasa natin. Sa tingin nyo ba sa multo ba natatakot si Vince Dizon? Napakarami na po ako. Siguro mga 3 na po ang napapanood ko. Iba-ibang tao 3 na po ang napapanood ko na nagbubunyag ng mga ghost project. At saka yung mga sira kaagad na mga proyekto dyan sa Ilocos Norte. Nauna pa, mga picture lang. Ito kasi video na ngayon Pumupunta rin sa lugar yung mga tao, binibidyohan. No? 3 na yung napapanood kong video. Vince Dizon, kailan mo dadalawin? Natatandaan ko, isa sa mga una mong dinalaw, Davao City. May nahita ka ba sa pagpunta mo sa Davao City, Vince Dizon? Baka rito may makita ka. Sa Ilocos, susundan mo na lang. Sinasabi nung nagbibideo, narito kami ngayon sa gantong lugar. Baka gusto mo sundan na lang kung ano yung at ikaw mismo makakita. Yan yung problema Iba yung tinitignan, iba yung sinusuri ni Vince Dizon kaysa yung nakikita ng tao ng mga flood control ghost projects. Okay, punta na po tayo sa... Kaya Vince Dizon,
tokis ka ng tokis, nagpunta ka sa Bicol kailan lang. Tuwan-tuwa yung mga taga Bicol. Hindi pala Bicol, yung daanan papunta ng Bicol. Tuwan-tuwa sila kasi yumuyug-yug ka sa bus eh. Oh, nagpunta ka sa may isang tulay dyan na yumuyug-yug din yung tulay. Oh, naggalit-galitan ka na naman. Nagpunta ka sa Pampanga. Nagtuturo ka na nagtuturo ka na naman ng mga gusto mong ipagawa. Pwede ba ang gawin mo naman yung sa Ilocos Norte? Ang dami na pong bawal ba sa Ilocos? Bawal ang DPWH na magsuri ng mga swerteng-swerte ng mga taga Ilocos, yung mga magna. Kung meron pong mga magnanakaw sa Ilocos na mga may kinalaman sa flood control, napakaswerte nyo. Hindi kayo dadalawin, di ba? Placido Pilosopo. Shout out sa iyo. Suportahan nyo sila Placido Pilosopo. Sa kanilang tayo naman, kami naman tay. Yung kanilang signature campaign para mapabalik na po si Tatay Digong. Okay, punta po tayo rito sa iba pang balita. Mali-malita. Ayan, matakot ka, takot sa multo. Galit na po ngayon. Yung kumakalat po ng balita na may mga ooperahan, wala pa pong mainstream media na nagbabalita niyan. Kaya kulang kayo. Multo, ghost pala. Ngayon ko lang minsan sablay na rin mga ano natin no. Putya, ngayon ko lang na-realize multo pala ghost. Ghost project ang tinapay. Akala ko may kinatatakutan si Vince Dizon. Yung pala takot sa multo. Takot pala sa may-ari na mga ghost project. Okay. Punta po tayo sa susunod na balita. Sunod na balita natin. Kung ano na lang po ang mauna rito. Ito po, yung sumagot na po tong si Auntie Claire dito po sa sinabi po ni madamdaming pagkakasabi ni Senator Amy na naaawa na naman siya sa kanyang kapatid. Kala mo naman yung kapatid niya, 7 taong gulang. Naawa at wala raw nag-aalaga kay BBM sa palasyo. Kanya-kanya daw silang interest dyan, no? Kanya-kanyang pag-aasta. Umaasta kayong lahat na para kayong mga presidente lahat. Yan mga sinasabi niyan eh. Okay. Ito po ang pahayag ni Auntie Claire. Sabi ni Auntie Claire, huwag nating gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Huwag maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Huwag magpaka-plastic sa mata ng nakakarami. Yan po ang direktang pahayag ni Auntie Claire. Ang lakas ng loob ni Auntie Claire, no? Senador yan, Auntie Claire. Yang sinasabihan mo na payaso. Binoto yan ng milyon-milyon tao. Para sabihin mo lang payaso. Hindi ko po alam kung ano po sa tingin niya. Bakit nagpapatawa po ba? Galit nga si Amy Marcos eh. Hindi ko po alam kung anong meaning ni Auntie Claire na wag magpakapayaso, wag maging plastic. Wag gawing katatawanan. Pinagtatawanan po ba ni Amy Marcos? Iba po yung nagtatawa pero hindi po si Amy Marcos. Galit si Amy Marcos. Dahil ang pakiramdam niya, walang nag-aalaga sa kanyang kapatid na alagain. Naaawa siya dahil yung kapatid niya walang nag-aalaga, alagain pa naman. Pero hindi ko po nakita na pinagtatawanan niya eh. Hindi po niya ginagawang
Iba po yun, hindi po si Ay. Yung mga Duterte supporters po, ang pinagtatawanan ng sakit ni BBM, hindi po yung si Aimee. Talaga naman eh. Alam niyo po, yan yung ibig natin sabihin, no? Dahil nauso po si Cara David. Natutuwa po kami pag meron pong nababalitaan na muntik-muntikan na sa dami po ng ginawa ninyo, no? Na nakasakit sa amin. Matutuwa po kami pag may natutupad yung pinapanalangin ni Cara David. Ano sabi ni Cara David? Nakakaapat na siya. Gusto niya ba mas marami pa? Lahat na magnanakaw gusto ni Cara David. Eto, wag natin gawing biro ang kalusugan ng Pangulo, wag maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Nagbibigay nga ng payo si Aimee Marcos, pagiging payaso pala yun. Totoong puso at pagkalingang kailangan ng isang tao na may pinagdaan ng karamdaman. Huwag magkapal-plastic sa mata na nakakarami. Alam nyo, sa totoo po, yun po ang pinakamagandang mga payo ni Aimee Marcos. Ano ba ang gamot? Ano ang sinabi ng doktor? Ikaw na rin. Ikaw na rin na nagsasabi niyan, Auntie Claire. Ano ang sinasabi niyong sakit ni BBM? 'Di ba? Masyadong stress. Pagod, laging pagod kasi inaabot na madaling araw. Mula sa ito halos hindi na natutulog si BBM. Inaabot na madaling araw. Hindi ba maganda yung payo na magpahinga ka naman? Maganda po yun. Pinagpapahinga na ni Senator Aimee ang kapatid niya. Dahil sinasagad nyo eh. Alam nyo kung ganyan, hindi ko po alam, hindi po ako doktor eh. Pero kung naisugod po sa ospital, dapat talaga nagpapahinga na.